Alleluia, Alleluia. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahag-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 o 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng alakdan o scorpion? Nasaan ang poison noon, yung venom niya? Saan nakalagay? Alakdan, yung scorpion, saan po nakalagay yung kanyang venom, yung kanyang poison? Sa may buntot niya, no? Nakaganon. Nandito siya, pero yung kanyang tail, buntot, nandun. Hiwala sa bibig. Kaya, pag kumagat siya, akala natin sa bibig niya, hindi. Yung buntot nun, gumaganon. Yun ang kakagat niya. Yung venom na yun, yung sa buntot niya. Kaya yung mga Romano, nagkaroon sila ng kawikaan sa Latin na in cauda venenum. In cauda venenum. In the tail, the venom. In the tail, the venom. Sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus, maraming mga Pariseo, Eskriba, na pinupuri siya. Guro, alam po namin na kayo ay matuwid at wala kayong ipinapahayag kundi ang katotohanan at ang mga bagay tungkol sa Diyos. Pero pinupuri siya na bandang huli, merong tanong na trap sa kanya. Na pag sumagot siya ng oo, hindi, trap. Kaya nga, in cauda venenum. Na bandang huli pala, merong kagat. Diba? Sa ating pangkaraniwan din pupurihin tayo ng pupurihin, pero bandang huli, merong poison pala. Amen? Naranasan nyo na ba yon? O sige. Ang sabi ni Pablo, sa unang pagbasa, ganun ang kasalanan. Mabuti sa una, maganda sa paningin. Pero bandang huli pala, tiyak na kapahamakan. Tiyak na kapahamakan. In cauda venenum. In the tail, the venom. Ano ang sinabi ni Pablo sa ating unang pagbasa? Sabi ni Pablo, paalala niya,
Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasabaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ipagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan. Take note, noong alipin pa kayo ng kasalanan. Hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit, ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Meron bang tukso na hindi maganda sa paningin natin? Pag hindi ito maganda sa paningin natin, hindi ito tukso. Kasi hindi tayo maakit. Amen? Ay, ang sarap magyosi. Ay, ang sarap uminom. Ay, ang sarap magsugal. Kung ano-anong bisyo. Sa una, okay lang. Tikim lang oh. Isa lang Umpisa. Sa umpisa, libre pa. Pero, bandang huli, bibili na tayo ng sigarilyo. Nakatanggal daw ng stress. Sige, nakatanggal na ng stress. Pero yung pambili noon, hindi na, yun, stressful na yun, yung pambili noon. Kahit anong bisyo, sa una, masarap. Pero pag sinabi na ng doktor, iwasan nyo na po yan. Dok, di ko mahirap po iwasan eh. O sige. Ang simpleng tanong, bakit hindi ba iwasan? Bakit? Kakambal ba natin yan nung tayo ipinanganak? Kahit nga kambal, magkahiwalay eh. Kumbaga, natrap sila sa kasalanan, sa bisyo. In cauda venenum. Sa una, maganda. Sa paningin, masaya. Pero bandang huli, wala. Lugi pala tayo. Sa bisyo, anumang kasalanan na ginagawa o nagawa ng tao, sa una, napakainam nito. Kahit nga sa lumang tipan, di ba? Kay Adan at Eva. Nung tinukso si Eva ng ahas, nakita ni Eva na napakaganda, napakasarap ng pagkain na yun. Tikman mo. Masarap yan. Magiging tulad ka ng Diyos at tinikman. Ayun, nalinlang. Bandang huli, nakita nila ang sarili nila na hubad. Nahiya sa isa't isa at alam nila, sinuway nila ang Panginoon. Sa mga bisyo, sa ibang mga kasalanan, tulad na tulad rin ito sa ating buhay espiritual. O sa buhay natin pang araw-araw. Maganda sa una, pero bandang huli, malala na pala ito. Hindi na kayang iwasan. Na-trap na tayo. Para tayo nasa kumunoy, na kahit gumalaw lang tayo, lalo tayong lulubog. Ganun po ang kumunoy, yung quagmire. Lalo tayong bababa. Sa flood control projects nga lang di ba? Nung una daw, substandard. Substandard. Ibig sabihin, mababa yung quality ng mga materials na ginamit. Ngayon, hindi na substandard. Wala na talaga. Grabe, no? Kaya? O sige. Kung noon, ang project daw, ang standard ay 10% doon sa proponent. 10%. Outright, yung budget, 10% doon, makukuha, ibibigay sa may proyekto. Ngayon, hindi na 10%. Meron pang 25 to 30%. Ano pa matitira sa material? Kaya yung mga contractors, nakagawa ng paraan. May project, may budget,
reported completed, pero wala ni isang semento. Ang kasalanan, nadadagdagan lalo ito. Maganda sa una, marangyang buhay, pero ano ang kinahinatnan? Kamatayan. Ilang tao na ang namatay sa baha. Ilang bahay na, sasakyan, mga ari-arian ang nawala dahil sa baha. At isipin natin, tag-ulan ngayon, kaya yung mga pagbaha, magpapatuloy yan. The consequence or the wages of sin is death. So sa una maganda sa paningin, bandang huli, may poison pala. In cauda venenum. So mga kapatid, ganito umiikot yung kasalanan. Meron nga sa mga gourmet experts, sa mga restaurant, yung gourmet, yung mga magaling sila concoct ng mga pagkain. Sa menu, alam nyo ba na may nakalagay, sinfully delicious. Sinfully delighted. Bawal sa katawan, pero masarap. Amen? Kaya kuminsan tayong Pinoy, nagkakaroon din ng mga katawagan o kawikaan. Kasi anumang bawal ay pakilakas. Anumang bawal ay masarap. Ewan ko, Father, kung ano kasi yung pinagbabawal, ang sarap. Saglit. Dito ipinapakita na para bagang ang kasalanan at ang kasiyahan ay identical. Hindi po. Hindi po. Sinfully delicious. Sinfully delighted. Sin at happiness, iisa ba yan? Hindi. Sabi dito ni Pablo, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga, kapag may nagpapakabuti naman, hihilahin tayo, minsan nasasabi, huwag ka nang magpakabait. Sundin mo na yung gusto mo. Indulge. Follow your desire. Saglit. Happiness ba talaga ang kahinatnan noon? Satisfaction? O wala? Sabi ni St. Thomas Aquinas, human as we are, we all long for happiness. Lahat tayo, lahat ng tao, naghahanap ng happiness. Pero sabi rin niya, but we do not need to scavenge for happiness. Pero oo, tayo naghahanap ng kasiyahan, pero hindi natin kailangan mangalkal ng kasiyahan. Who is the source of all happiness? Sino ang pinagmumulan ng lahat ng kasiyahan? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. The God who can give us peace, contentment, joy, eternal life, happiness. Kaya nga, sabi dito, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, kung tayo'y pamimiliin, kung ang pipili natin ay ang paggawa ng kasalanan o ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sino ang ating pipiliin? O alam ko na po ang inyong sagot kasi nandito kayo sa simbahan. Pinipili natin na piliin ang kalooban ng Diyos. Pero may tanong ako para sa ating lahat. Pagbibigyan tayo ng isang napakagandang bagay, kung bibigyan tayo ng isang napakagandang bahay, maranyang bahay,
maraming magagarang sasakyan, luxury cars, na may lalagyan pa ng payong. Lahat ng ari-arian na pwede natin sabihin, makapagta-travel abroad, anytime, once a week or what? Kung bibigyan tayo ng napakaraming material na bagay, pero sa bandang huli naman ay mapapahamak tayo, pipiliin ba natin ang maranyang buhay o hindi? Yes or no? Pakilakas ang inyong sagot. Kung tayo bibigyan ng napakaranyang buhay, pero bandang huli naman, sigurado na tayo ay mapapahamak, pipiliin ba natin ang maranyang buhay? Yes or no? Yes or no? Yes or no? In cauda venenum. In the tail, the venom. So, hindi po karangyaan yun. Hindi po karangyaan na kukunin natin yung isang bagay na hindi atin at mapapahamak ang ating kapwa. At yung lahat ng nakuha natin, kukunin. Maganda sa una. Maganda sa una. Bandang huli, merong palang buntot na merong venom o lason na kakagat sa atin. Ang pagpili ay tulad lamang ng pagpili kung ang gusto natin ay langit o impyerno. Amen? Sapagkat ang kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan. Ang kahinatnan ng kasalanan ay kamatayan. Sayang naman, binigyan tayo ng himala ng Diyos, isang buhay. Tinatawag tayo sa buhay na walang hanggan. Magre-refuse ba tayo? Tatanggi ba tayo? Sabi ng mga santo, one soul, one eternity. So, sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabit ng ating Panginoon na naparito siya sa lupa, hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Parang kinukontra ni Jesus ang kanyang sarili, the Prince of Peace. Pero hindi po. Hindi po kinukontra ni Jesus. Ibig lamang sabihin ito, kapag tayo kakampi ng Panginoon, sa Kanya tayo. Pero yung mga hindi umaayon sa Kanyang turo, division. Pagkakabaha-bahagi. Hindi po ba ang apoy, ano ang ginagawa ng apoy? Nagluluto ito, sa ginto o pilak, tinatanggal niya yung mga impurities, ganun po ang ginagawa ng apoy. At ang Panginoon, nasambit niya sa sarili, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagniningas na ito. At sinambit niya pa, didagdag pa, may isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Mga kapatid, opo, sa ating pagkiling, pagbibigay ng ating pagkampi sa ating Panginoon, sabi ni St. John of the Cross, para tayong firewood, yung panggatong na kahoy. Di po ba? Panggatong na kahoy, nandito yung apoy. Nagliliyab kaya kagad yung kahoy na panggatong kapag inilagay sa apoy? Hindi muna. Uusok muna ito, uusok. Lalo na kapag medyo sariwa. At pag medyo sariwa, matatanggal pa muna yung kanyang katas. Pakikita natin, tumutulo yung kanyang katas. At kung minsan, sa isang kahoy, kahit na hindi ito sariwa, pero may mga uod pa, matatanggal yung mga uod. Pero kapag ready na yung firewood, yung kahoy na panggatong, ayan, magsisimula na siyang magbaga hanggang maging isa ng apoy. Ang Panginoong Jesucristo, hindi siya titigil hanggat hindi nawawala yung ating mga impurities.
Dahil magiging kaisa lamang tayo ng Diyos kapag natanggal na yung mga impurities natin. Cause of division in one family, in oneself, sa sarili din natin, magiging cause siya ng division. Magsimba muna ako. Pero pag simba, napaalalahanan tayo na gawin ang mabuti. Ngayon, nandito na tayo sa sitwasyon, paglabas ng simbahan, gagawin ko kaya ito o hindi? Teka. Parang andali gawin isang bagay na tukso sa atin. Oops! Anong sabi ng mga Romans? In cauda venenum. Tandaan natin yon. In the tail, the venom. Maganda sa mata. Oo, madali. Pero meron niyang kagat sa huli. Lugi tayo. Madalas, para marami akong narinig ha, pag nagpunta ng doktor, Dok, meron akong sakit. Tinignan. Naggaganito ba kayo? May bisyo ba kayo? Opo. Ay, iwasan nyo na yung bisyong yun. Sinunod ba yung doktor? Hindi. Nagpalit ng doktor. Umaasa na ibang payo ang ibibigay sa kanya. Hindi. The truth stays. The truth remains. Ang Panginoong Hesukristo, ang Poong Jesus Nazareno, kahit ang krus tinanggap niya upang ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan. Madali sana sa kanya yung magalit sa mga nagpahirap sa kanya, pero pinili niya na magpatawad. Nung tinukso siya ng dyablo, pinakita ang lahat ng kaharian sa mundo, sinambit sa kanya ng dyablo. You just adore me. Kumbaga, ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng ito kung ikay maninikluhod sa akin. Pero sumagot ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. At sinambit din ni Jesus sa ebanghelyo niya, ano nga ba ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Mga kapatid, opo, si Jesus, pwede siyang maging sanhi ng pagkakabahabahagi, pero kung tayo'y kakapit sa Kanya hanggang kamatayan, ang Kanyang ibibigay sa atin, ipinangako, ay buhay na walang hanggan. Ano ang pipiliin natin? Langit na may buhay na walang hanggan, tunay na kasiyahan, o gatang apoy, impyerno. In cauda venenum. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo at ang ating unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin, piliin natin lagi ang Panginoong Hesukristo, ang Poong Nazareno na laging nagbibigay ng kanyang sarili, pag-asa, kapayapaan sa bawat isa sa atin.